Ang ating pong buong buwan na pinag-aaralan ay ang tungkol sa committed life. Buhay na nakatalaga. Kasi kapag hindi natin itinalaga ang buhay natin sa Diyos, kanino natin siya itatalaga? Kasi lagi may pinaggagamitan ng ating mga buhay. Amen? Lagi po yan. May pinaggagamitan ng buhay na ito. At kung hindi yan sa Diyos, kanino? Kaya po, ay isa yan sa pwede natin pagbulay-bulayan. Magbasa po tayo ng Bible ngayong umagang ito para sa mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ang atin pong talata ay kaisa-isang talata na nasa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 35. Blessedness of Self-Giving ang title natin ngayon. At ang talata na ating babasahin ay verse 35 ng chapter 20 ng Book of Acts. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus. Ano daw po yung word ng Panginoong Jesus? That He said, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad daw ang magbigay, mas pinagpala ang magbigay kaysa sa tumanggap. Tayo po'y sandaling manalangin. Pinagpala mo, O Diyos, ang araw na ito sa aming lahat. Salamat sa kalakasan. Buong puso kami nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan ng katawan, sa biyaya mo at pagpapala sa aming lahat. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa bawat gising na tinatawag naming blessing, marami pong salamat. At sa pagkakataong ito, ngayong araw ng linggo, God, napakabuti po ninyo, hinipo ninyo ang aming mga puso para kami ay sumamba sa inyo ngayong araw. Para unahin ka namin. Dahil alam namin kailanman hindi mo kami hinuhuli, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Samahan mo po kami patuloy, O God, ayon sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Samahan po ninyo kami patuloy, maging sa pakikinig ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang mga salitang ito sa aming mga puso at hayaan nyo hanggang matapos kami, kayo pa rin ang nadadakila at naitataas sa aming kalagitnaan. Magpagaling po kayo sa mga may karamdaman, Panginoon. Magbigay kayo ng kalakasan sa mga may pinanghihinaan ng loob. Magbigay po kayo ng pag-asa sa mga sa tingin nila ay halos wala ng pag-asa ang kanilang mga buhay. Maging yung mga nasa online na aming kasama sa pamilyang ito, Panginoon, aming dalangin, pagpalain po ninyo sila at maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo at kaming lahat ay magsilago at magsitibay sa aming pananampalataya hanggang sa ikaw ay dumating. Purihin ang iyong pangalan. Sa iyo ang kapurihan, mangyari ang iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Madalas ko po itong sabihin sa atin, lalo na pagka meron tayong tinutulungan. Ano po? Lalo na pag meron tayong tinutulungan, lagi kong sinasabi, mas maganda yung magbigay kaysa yung tumanggap. Kasi yung tumanggap, maaring nasa ospital siya, kaya natin sa tinulungan. Kaya kung papipiliin tayo, mas gusto na nating magbigay kaysa sa tumanggap. Dahil pag tumatanggap, medyo may kailangan sila. Tayo naman na nagbibigay ay malamang-lamang ay lalo na kung meron tayong kayang ibigay, kahit papano nakakaangat tayo ng konti kaysa sa mga tinutulungan. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito, pero ganun pa man, ang context po ng pinag-uusapan na yan sa chapter 20 ay yung panahon na si Apostol Pablo ay pupunta na sa Jerusalem. At alam nyo, pagka binabasa niyo yung kasaysayan ni Pablo, ang ibig sabihin, pag pupunta na siya sa Jerusalem, ay malamang-lamang na doon na siya mamamatay. Malamang-lamang na doon na siya isasakdal at siya po ay mahahatulan na. At ang mga pinunong pari, pinunong pariseo, ay isasakdal na siya doon. Kaya nung sabihin niya sa mga tao na inuudyok siya ng Diyos na pumunta na sa Jerusalem,
nalungkot sila. Nalungkot sila at nag-iyakan sila, ang sabi diyan. Bago siya ihatid, papunta kung saan siya sasakay ng barko, ay nalungkot po sila at sila ay nag-pray ng sama-sama. Dahil iniisip nila, sabi kasi ni Pablo sa kanila, baka hindi na tayo magkita-kita. Nakakalungkot nga naman yon. Kasi kung pag-alis niya doon sa lugar at pagpunta sa Jerusalem, mapatay na siya doon, talagang hindi na sila magkikita-kita. Ganun pa man, ay nagpakita siya at nag-iwan siya ng mga mahahalagang mga salita. Kagaya nung matuto tayo na tumulong, sumuporta, sabi diyan sa talata, sa mga mahihina, sa mga mahihirap, sapagkat ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo nagsabi na, it is more blessed to give than to receive. At hindi lang blessed, kundi sa bagay, ang kahulugan ng blessed kasi ay happy. Happy. Pagka tinignan mo sa ibang, sa original version, happy is he, blessed is he, pareho ang kahulugan. Masaya daw ang magbigay. Kung masaya ang tumanggap, mas masaya daw ang kalooban nung nagbibigay. Amen po ba dyan? Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo yan po. Kaya kong sabihin yan. Totoo. Mas masaya ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ganun pa man, dahil committed life ang ating pag-uusapan at Pastor's Month ngayon, naghahanap ako ng isang pastor na aking gustong i-appreciate at isama sa preaching ko sana ngayon. Pero alam niyo bang wala akong makita na perfect na pastor? Amen? Wala akong makita na perfectong pastor, wala akong nakita na flawless na pastor pagdating sa ugali, pagdating sa kilos at pananalita, wala. Ang Bible mismo ay hinanap ko sa kanyang mga text na mababasa natin sa Bible, ay talagang wala talaga. Kasi daw, kapag ang tao ay nagtuturo, pagka ang trabaho mo ay magturo, tiyak daw sumasablay ka. Sabi ng James chapter 3, ang teacher daw ay dahil sa dami ng kanyang sinasabi, siguradong may flaw, may sablay. Hindi mo mape-perfect ang mga sinasabi, kinikilos at sinasalita. Kaya dahil wala akong makitang pastor, ito na lang, ang perfect example na ating bibigyang pansin. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus ang pinakamabuting pastol na pwede nating bigyan ng appreciation ngayong araw na ito. Amen? At alam kong sang-ayon kayong lahat na karapat-dapat na bigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesukristo ngayong araw na ito. Dahil siya yung sinasabi nating mabuting pastol. So, perfect example of self-giving. Kasi self-giving, ang ating title ngayon, patuloy. Ang perfect example talaga dyan ay si Jesus. Sabi ko nga, kahit ako, nahihiya akong sabihin na ako ay isang example ng self-giving. Kahit sino, nag-iisip na ako. Kahit mga bishop, iniisip ko yung mga bishop. Sabi ko, ang dami rin nilang mga sablay. Yung iba, hindi ninyo alam yung mga sablay nila, siyempre, pero meron sila at kaya kong i-testify yan. So, patunay na tao lahat tayo. At nangangailangan lang tayo ng tulong at biyaya ng Panginoon. So, si Jesus muna ang ating bigyang pansin. Perfect example of self-giving ay si Jesus Christ. Self-giving for others. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iba and for a cause. Sa isang dahilan. Basahin natin ang mga talata na nakapaloob dyan. Sa Mark chapter 10, verse 45, ito ang unang talata. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So si Jesus lang ang perfect example na nag-alay, nagbigay ng kanyang buhay para sa katubusan ng marami. At dumating siya, sabi nga nung nag-pray kanina, hindi naman kami nag-uusap ng mga nagpe-pray. Nag-pray si Jemuel kanina, hindi naman kami nag-usap. Pero ang mga leader daw, kagaya ni Jesus, ay dumating
hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At hindi lang maglingkod, dahil nga siya yung perfect example ng mabuting pastol, at hindi lang maglingkod, kundi ibigay. Yung self-giving talaga, siya, 100%. Tatama tayo pagka siya ginamit nating example ng self-giving. Kundi ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng maraming mga tao. Ano po? At meron pang talata dyan, John 10:11. Tingnan natin ulit yung isa pang talata. I am the good shepherd. Sabi niya, kaya niyang sabihin yun, ano? Ewan ko kung may pastor na kaya, oy, ako'y mabuting pastor. Wala siguro makakapagsabi ng ganyan. Nakakahiya. Na sabihin mo na ako yung mabuting pastor. Pero siya mismo, kaya niyang sabihin, I am the good shepherd. Sabi niya, the good shepherd gives his life for the sheep. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya siya yung kaya nating sabihin na perfect example bilang isang mabuting pastol. At Pastor's Day ngayon, gusto ko po ay, paano natin i-appreciate si Lord? Pagka ganon, siya ang ginagamit nating example ngayon na dapat na i-appreciate at bigyan ng parangal. Alam po ba yung kaligayahan ni Lord? Napag-aralan na natin yan, maraming lingkod na karaan. Saan maligaya si Lord? Ano ba kinasasaya ng Panginoon? Diba? Yun lang, wag mong pasamain ang loob niya. Nako, tuwang-tuwa na si Lord doon. Yun lang, sundin ang kanyang kalooban. Tuwang-tuwa na si Lord yan. Yan ang appreciation na hinahanap ng Panginoon. Tuloy pa natin. Ano pa? So siya ay a perfect example of self-giving. Self-giving for others, for a cause. At ang self-giving niya ay, self-giving comes from a good heart, humility, and obedience. Yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili ay nanggagaling sa isang mabuting puso, nanggagaling sa isang pusong nagpapakababa at isang pusong masunurin. Napakaganda, talagang perfect na example itong ating Panginoong Jesucristo para sa self-giving. Tingnan natin ang talata, Filipos chapter 2, verses 4, at ganito ang nakasulat. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Yan ang unang talata. Tuloy natin, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Balik natin yung 4 muna. Ano yung mind na yon na dapat nasa atin, na nasa Kanya? Ito yon. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Diyan ko kinuha yung mabuting puso, yung good heart ni Jesus. Nasa isip niya yan, nasa puso niya yan, yung interest ng iba. Kaya nga, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Naku, napakalaking kung tayo ay di ba yung iba sinasabi pogi points. Kung pogi points ang tinutukoy, ito 100% pogi points ni Jesus yan. Naialay niya yung interest ng iba, yung kapakanan ng iba, ang kanyang iniisip. Alam po ba ninyo na bago niya daanan yung cross na yon, ay alam na niyang mangyayari, alam niya paano mangyayari yon? Alam niya na huhubaran siya, alam niya na lahat ng mababasa natin doon sa Semana Santa, doon sa mahal na araw. Yung binabasa natin, pinapanood natin na sa film na The Christ o The Passion of the Christ, ganyan. Alam na niyang mangyayari sa kanya yon bago pa mangyari. Alam niyang mangyayari. Pero inisip niya yung kapakanan ng iba. Meron siyang mabuting puso. Pwede naman niyang tanggihan tayo.
Wala naman siyang mapapala sa atin na wala sa Kanya. Wala naman tayong maibibigay sa Kanya na wala pa sa Kanya. Amen? Kompleto siya. Wala siyang kulang. Wala siyang kailangan sa atin kahit ano. Lagi kong sinasabi yan para maiwasan natin ang pagmamalaki. Maiwasan natin ang mga pride na yan. Wala tayong maibibigay sa Kanya na kailangan niya. Lord, kailangan mo to. Lord, kailangan mo ko. Lord, kailangan mo yung talento ko. Lord, kailangan mo yung galing ko. Lord, kailangan mo yung oras ko. Wala siya kailangan kahit ano. So, ang inisip niya yung interest ng iba. Verse 5, tuloy nga natin ang pagbabasa. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. At being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Sana death lang. Pero nilinaw niya, even the death of the cross. Kung death lang na ordinary, okay na. Pero even the death of the cross ay pinangyari niyan. Nandiyan lahat yan, good heart, humility, and obedience. Nandiyan sa verse 8 yan. Yung humility, he humbled himself, at saka siya ay nagkaroon ng obedience to the point of death, even the death of the cross. Kaya nating sabihin, si Jesus lang po talaga ang perfect example natin. Amen? Again, wala ditong itataas, kahit na sino, si Jesus lang. Walang ipagmamalaking tao dito, si Jesus lang. Kahit ano pa nagawa mo dito, wala kang ipagmamalaki, si Jesus pa rin ang ipagmamalaki. At kapag po nangyari yon, alam niyo ba mangyayari? Kapag ako'y nataas, ang lahat lalapit sa akin. Pero pag nakita nila, bidahan, sino bida, nako, baka walang pumasok ng simbahan. Pagkapasok ng simbahan, ang nakikita nila ay payabangan, pataasan ng kilay. Baka hindi maparangalan ang Diyos sa gawain. Pero pag lahat tayo, ang binibida natin si Jesus, ang tinataas natin si Jesus, ay mangyayari yung sa salita ng Diyos, lalapit talaga yung mga tao kapag binibida mo si Jesus. Amen? Dahil siya lang ang karapat-dapat na ibida. At dahil dyan, sa mga bagay na yan, ay dyan natin talaga makikita ang kahulugan ng blessedness of self-giving. Yung blessedness of self-giving, ay dyan natin makikita. Tingnan natin, di ba, ang sabi sa Pilipos 2:4 hanggang 8, yung lahat ng pagpapakababa niya, lahat ng pagsunod niya, lahat ng magagandang ginawa niya, may gantimpala yan. Ituloy natin ang pagbabasa sa verse 9 hanggang 11. The blessedness of self-giving, ito, ang pagpapala ng self-giving. Therefore, God also has highly exalted him. Pagkatapos siyang magpakumbaba, maging masunurin, isipin ang kapakanan ng iba, ang Diyos ay hindi natutulog. Amen. Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Favorite ko yung kantang yan. Kaya, hindi ka man mapansin ng ibang tao, tiyak may papansin sa'yo. Maghintay ka lang, basta't maghintay ka lang. Kanta na naman yun, ano ba po? Sorry po, puro kanta yata yung nababanggit ko. Maghintay ka lang. Hindi ka man mapansin ng tao, hindi man makita ng tao yung ginagawa mo, baka sa halip ay kabaligtaran pa, susuklian ka pa ng hindi maganda, mabuti na yung ginagawa mo, maghintay ka lang. Hindi natutulog ang Diyos. Sa tamang panahon ay merong gagawin ng Diyos. So therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow, and of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to
to the glory of God the Father. So, gusto kong ipakita ko sa inyo itong bahaging yan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Malamang-lamang ay ma-inspire tayo na magkaroon din tayo ng self-giving na buhay, puso, dahil si Jesus nga ay inisip niya yung kapakanan ng iba. Yung puso niya ay para sa kaligtasan ng iba, para sa katubusan ng iba, at iniwan niya yung karangyaan sa langit, naging alipin siya, nagpakumbaba siya, hindi lang basta nagpakumbaba bilang isang tao, kundi yung pinakamababa, galing sa pinakamataas, pumunta siya sa pinakamababa, at naging masunurin. At ngayon ay tinaas siya ng Diyos, binigyan ng pangalan, higit sa kanino mang pangalan. Pangalan man sa langit, pangalan man sa lupa, pangalan sa ilalim ng lupa, at sinasabi na lahat ng tuhod sa langit, tuhod sa lupa, tuhod sa ilalim ng lupa, ay luluhod at magsasabing si Jesus ay Panginoon. Ang ganda nung pagkakapangalan na Jesus is Lord. Napakasarap bigkasin yan. To the glory of God the Father. Para sa kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon, naghahanap siya ng mga taong magpapakumbaba, may mabuting puso para sa kapakanan ng iba. Naghahanap siya ng mga tao na hindi lang nagpapakumbaba, kundi masunurin sa pinapagawa ng Diyos. At ito'y para daw for the glory of God the Father. For the glory of God. Yung hindi mo tinitingnan basta't ikaw ay sinisikap mo na gawin yung mabuti, gawin yung pwede mong gawin para sa gawain ng Panginoon, gawin mo at patuloy ka lang magpapakumbaba, patuloy ka lang susunod. Unang mangyayari ay iaangat ka ng Panginoon muna, at pagkatapos kanyang iangat, ang Diyos ay napaparangalan daw sa iyong buhay. Amen. Gusto mong masiyahan ng Diyos? Magkaroon ka ng puso na tutulong, magkaroon ka ng puso na nagpapakumbaba, at magkaroon ka ng puso na sumusunod sa Diyos, at makikita mo, kahit hindi ka pansinin ng iba, iaangat ka ng Diyos dahil walang maitatago sa Diyos. Sabi ng Hebreo, hindi malilimutan ng Diyos ang inyong pagpapagal na ginagawa sa Kanya. Again, pwedeng limutin ng tao, limutin ng kapitbahay, limutin ni kumare, ni kumpare, pero si God, hindi niya malilimutan. Ibabalance at ibabalance ng Diyos ang mga bagay-bagay. Kaya kaninang umaga, yung preacher natin sa Parulong, ang ganda nung narinig kong message. Alam niyo bang may preacher tayo sa Parulong? Si Brother Bernard, kanina. Siya ay nagsabi na huwag natin linlangin ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Si Jesus, nakita natin ang ginawa niya. Meron siyang puso, iniisip ang kapakanan ng iba. Meron siyang mapagpakumbabang puso, masunurin hanggang kamatayan. Alam ng Diyos yun. Kung ano itanim, yun ang aanihin. Sabi ni Peter sa kanyang sulat, ang nagpapakumbaba daw ay itataas. Kaya naman, tinaas si Jesus higit sa kanino mang pangalan, upang sa pangalan niya, lahat ay luluhod at magsasabi na siya nga ay Panginoon. So, mula dyan sa ating perfect example na yan, mula dyan kay Jesus Christ na yan na aking kinukwento sa inyo, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng ganyang kaisipan. Sabi ng verse 5 kanina, Philippians chapter 2, verse 5. Be of, paano na yung pagkakasabi niya? Let this mind be in you. Yung kaisipan yan ay maging kaisipan din natin na nakay Kristo na yan, nakaisipan yan. Magkaroon tayo ng isang mabuting puso na iniisip ang kapakanan ng iba, magkaroon tayo ng pusong nagpapakumbaba, at magkaroon tayo ng isang pagsunod, kahit pa may kasamang, hindi naman kamatayan sa krus, sacrifices. Kasi ang tunay na pagsunod ay makikita kapag meron ng sacrifices.
Yung pagsunod na may reward agad na katabi, hindi yan. Baka hindi totoong pagsunod yan. Yung kagaya ng anak, hugasan mo yung pinggan, ha? Mamaya bibigyan kitang pang-load. Huhugasan yan. Kasi mayroon na agad na reward. Hindi sa sumusunod, kundi gusto lang niyang makuha yung reward. Ang pagsunod na may sacrifices, yun ang tunay na pagsunod. Amen? Amen po ba? Yun ang nire-reward ng Diyos. Pagsunod na may sacrifice. So, tuloy natin ang ating pag-aaral. So ngayon, sabi ko nga, sa atin ngayon, paano natin pwedeng gawin itong example na ito ng self-giving? Anong motivation na pwede nating gawin para sa pag-aalay, pagkukomit ng ating mga sarili sa Panginoon man o sa gawain ng Panginoon? Ano ang pwede natin? Pwede ba natin sabihin, dahil ako ay sinabihan ni pastor na ibibili niya ako ng kotse, kaya ako ay magko-commit ng aking buhay. Dahil ako ay favorite ni pastor, kaya ako magko-commit ng aking buhay. Dahil ako ay laging kinukumusta, lagi akong nireregaluhan ni brother, kaya ako ay magko-commit ng buhay. Ano motivation natin? Ano pwede nating anong magpupus, anong fuel, ano energy ang pwede nating gamitin para tayo ay mag-alay at magbigay ng buhay sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, mag-self-giving, mag-commit ng buhay sa Panginoon. Ito lang ang kaya kong sabihin na galing kay Apostol Pablo na gusto kong basahin natin. Ang tanging reason lang na napakaganda para tayo ay totoong mag-commit, magbigay ng buhay, ay yung God's mercy and grace. Yung God's mercy and grace lang, yan lang ang mabuti at tamang reason natin para tayo ay magbigay ng ating buhay, mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Kung iyong pag-aralan ang habag at ang biyaya, habag at kagandahang loob o biyaya, yan, kagandahang loob at biyaya, habag yung mercy at kagandahang loob na tinuro ko na rin ng mga nakaraan, ay iyan ang tamang dahilan para tayo ay mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Tingnan natin yung example na sinabi ni Pablo. Unang Korinto chapter 15, verse 9 and 10. For I am the least of the apostles. Ako yung pinakakulelat, sabi niya. Ako yung pinakahuli sa mga, di ba lagi natin sinasabi, last but not the least. Pero siya last na, ang sabi pa niya sa kanyang sarili, least pa. Siya ay last and least. For I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle. Hindi man lang ako karapat dapat tawagin ganyan. Because I persecuted the church of God. Inusig ko yung simbahan ng Diyos. Nilait ko yung gawain ng Diyos. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Sabi niya, ako ang pinakakulelat at pinakahuli sa mga apostol. Hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia. Ibig sabihin, gumawa ako ng masama sa mga anak ng Diyos. Lahat tayo may ganyang sablay. Amen? Lahat tayo may mga weaknesses na ganyan. Lahat tayo ay may mga problema sa ating mga puso na ganyan. Sabi niya, balik mo yung New King James. Sabi niya, but by the grace of God. Isipin mo, dapat kang patapon ka. Salita na patapon. Wala tayo. Wala tayong value kung tutuusin. Kung hindi, ano pa tayo? Salot pa tayo kung tutuusin. Alam mo bang ganyan lahat tayo? Sa kasalanan, sa karamihan, wala po tayo. Pero but by the grace of God, I am
what I am. Kagaya po niyo, si apostol, kayo ano? Dapat alam niyo kung ano kayo by the grace of God. Siya, alam niya kung sino siya by the grace of God. Sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Ano pa yan? Taas no yan. I am what I am by the grace of God. Kayo ba kaya niyo yan? Yes. By the grace of God, I am a child of God. By the grace of God, anak ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. By the grace of God, ako ititira sa langit sa buhay na walang hanggan. By the grace of God, mayayakap ko si Jesus balang araw. By the grace of God, ay hindi na ako mapapahamak, hindi na ako pupunta sa impyerno. By the grace of God, ako ititira kasama ng aking mga mahal sa buhay na nauna na sa akin. Makakasama ko sila sa buhay na walang hanggan. By the grace of God, I am what I am. Ako ito. Ganito ako. By the grace of God, ito. Kulelat pa rin. By the grace of God, ito. Ewan ko kung ano mangyayari bukas. By the grace of God, ewan ko kung kailan ba ako magkakatrabaho. Yung wala ang ating tinitingnan. Yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo na ay sapat na para lumakas ang loob mo, para makapagpatuloy ka na meron pa siyang maraming gagawin sa kinabukasan na tunay na magpapabigay sa iyo ng kalakasan para ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Tunay na magmo-motivate sa iyo para ialay ang iyong buhay sa Kanya. Ang karaniwan kasi ng Kristiyano, naloloko ng kaaway Ang tinitingnan natin yung wala. Kaya tuloy, wala mindset. Wala mindset. Kulang mindset. Ano pa ba? Pulubi mindset. Kawawa mindset. Lugi mindset. Yon ang panlilin lang ng diablo. Kaya ang hirap sabihin, I am what I am. Kasi pagka sinabing I am what I am, pagmamalaki yan. Pinagmamalaki mo because of the grace of God. Balik mo yung verse ulit. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, at maging yung kanyang, ito po, gusto kong makuha natin lahat ito. Maging yung kanyang pagpapagal, sabi niya, nagpagal siya ng higit kaysa ibang mga apostol. At makikita natin sa Bible yan. Tama? Napakarami niyang sinulat na aklat. Higit siyang naglingkod, mahabang panahon siya naglingkod, kaysa ibang mga apostol, sinabi niya yan at pinatotohanan niya, but again, by the grace of God. Yet not I, sabi niya, basahin ko yung buo but I labored more abundantly than they all. Higit sa kanilang lahat ng mga apostol, naglingkod ako. Higit pa sa kanilang ginawa. Yet not I, but the grace of God which was with me. Wala siyang pinagmamalaki kahit katiting sa kanyang mga ginawa, kundi yung grace ni God. Pati yung kanyang pagpapagal, pagfa-fasting, pagpunta sa mga misyon, persecution na kanyang dinanas, pinagbabato, kinulong, nasiraan ng barko ng maraming beses, maghapon siya sa dagat, maghapon magdamag siya sa dagat 3 beses. Alam niyo ba 3 beses siyang maghapon magdamag na lumulutang sa dagat? Sa kanyang pagmimisyon, lahat ng mga nangyaring yan, ginawa pa rin niya ang paglilingkod. Pero ginawa niya ang paglilingkod na yon, but the grace of God which was with me. By the grace of God, naging apostol siya, and by the grace of God, lahat ng ginawa niya ay nangyari. Amen. Kaya walang katiting na pagmamalaki kay Pablo. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan. So, ano pang talata? Ano pang talata ang pwede nating idagdag dyan? 1 Timothy. Tingnan nga natin. Sa 1 Timothy, chapter 1, verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino daw ang pumunta sa mundo para iligtas ang mga makasalanan? Si Jesus Christ. Sabi niya, to save sinners, and of whom I am the chief. Siya daw yung chief sinner. Siya daw yung pinaka-makasalanan. Siya daw ang pinakamasama sa lahat. However, for this reason, I obtained mercy. Sabihin mo, I obtained mercy. Sabihin natin, I obtained mercy.
Yan, napakahalagang salita yan para i-motivate tayo na ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Yung sa kanina, yung balikan nga natin yung kanina sa 1 Corinthians 15:9, at ibigay ko sa inyo yung dapat, who am not worthy to be called. Who am not worthy. Hindi ako karapat-dapat. Sabihin natin, I am not worthy. Walang pwedeng magsalita dito sa kahit sino, kahit ako pa dito. Hindi ako karapat-dapat. Kahit anak lang ng Diyos, hindi ako karapat-dapat. Lalo na kung hindi karapat-dapat maging pastor. I am not worthy. But by the grace of God. Amen. Sabi niya dyan. Doon naman sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, dahil naman sa mercy, dahil sa kahabagan ng Diyos. Pagdating sa kasalanan, sabi ko lagi, ay mercy. However, for this reason, I obtained mercy. Kahit gaano ka pa kasama, pwede kang kahabagan ng Diyos at dahil dyan, ikaw ay magkakaroon ng motivation na ialay ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ka narito ngayon. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ka buhay ngayon kung tutuusin. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ikaw ay anak ng Diyos ngayon at ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan dahil lang sa kanyang mercy and grace. At yan nawa ang humila sa atin, kung hindi man magtulak. Humila sa atin papunta sa pag-aalay, pagkukomit ng ating mga buhay sa Panginoon. Amen. Amen. Ipaglaban mo ang araw ng linggo. Amen. Ipaglaban mo. At least ito lang. Mag-umpisa ka dito sa ganito na pinaglalaban mo ang araw ng linggo para sa Diyos ito. Para sa Diyos ito. Ipaglalaban ko to because of His mercy and grace. Dahil sa kahabagan niya, pinatawad niya ako. Dahil sa biyaya niya, hindi ako karapat-dapat, ginawa niya akong anak, titira ako sa langit, meron ako sa loob ko ngayong buhay na walang hanggan, at hindi ito maaagaw ng sino man, at ako ay tiyak na titira kasama niya sa buhay na walang hanggan. Hindi na ako paparusahan, hindi na ako pupunta sa impyerno. I am what I am. I am a child of God. Yan nawa ang magsabi sa atin para ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos at dahil ako ay hindi nagsalita kanilang umaga, tuloy pa natin ang mga 40 minutes pa itong ating pag-aaral at tayo ay hindi na. biglang napakahalaga po, napakahalaga. Ganito po ang inyong isipin. Hindi para sa simbahang ito kaya ako maglilingkod, hindi para kay pastor, hindi dahil may kumari ako dito, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, kaya ako maglilingkod sa lugar na ito. Kapag ako ay ininsulto dito, titigil na ako. Hindi. Magpapatuloy ako. Hindi dahil sa ako ay binabati at mabuti tingin sa akin. Hindi ako magpapatuloy dahil diyan. Magpapatuloy ako because of the mercy and the grace of God na aking naranasan sa aking buhay. Amen? Kasi kung hindi yan ang gagawin ng basis sa iyong pagpapatuloy, tiyak, mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. So, lahat kami, pastors, leaders, may mga sablay, si Jesus ang ginawa kong perfect example, ano dapat natin gawin? Look unto the author and the finisher of our faith. Siya lang ang nagsabi, ako'y nagpasimula ng pananampalataya mo, ako rin ang tatapos niyan, hindi si pastor, hindi si leader, amen, hindi si bishop, hindi yung simbahan, hindi. Ako, si Jesus, ang magsimula ng iyong pananampalataya, siya rin ang tatapos nito. Siya yung author, siya yung perfecter, siya yung magpapaperfect ng iyong pananampalataya. Kaya sa Kanya ka tumingin at magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Salamat sa biyaya ninyo. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa kahabagan ninyo. I am what I am. Ako
anak ng Diyos ngayon. Ikaw ay anak ng Diyos ngayon. Ikaw ay ginawang banal, pinaging banal, pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan because of His mercy and grace. Hallelujah. Dahil sa kanyang kahabagan, inalis niya yung kasalanan mo. Dahil sa kanyang biyaya, ginawa kanyang anak at titira ka sa buhay na walang hanggan. It's time para ibigay natin at ialay ang ating mga buhay sa Panginoon. I-commit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Hindi kay pastor, hindi sa CCM Concepcion, hindi kay leader, hindi sa iyong kumare na narito, kundi kay Lord. Hallelujah. At sa Kanya ka titingin. Sa Kanya ka titingin para ma-perfect niya ang iyong pananampalataya na siya rin ang nagsimula. Hallelujah, God. Purihin mo na natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sige po sa inyong sariling pananalita. I-appreciate mo si Lord. I-appreciate mo si Lord. Rabababa, shandaraba, kayaraba. Sige po, 1 minute lang. Bigyan natin ang parangal ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Sharaba, mababa, shandaraba. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakilang Diyos, wala po kaming makita na perfect example, Panginoon, kundi Ikaw lang. Lahat kami may mga weaknesses, Panginoon. Lahat kami may mga kahinaan. Lahat kami may mga sablay. Nawa maging lesson ito sa amin na hindi kami dapat maging judgmental sa iba. Kasi kami rin, Panginoon, ay sablay din. Meron din kaming kakikitaan din kami ng mali, ng kasalanan. Walang isa man dito na hindi kakikitaan ng kasalanan. Kahit ngayong panahon ito, kahit ngayong kami Kristiyano na, tiyak, may makikita pa rin sa amin. Kaya, hayaan mong huwag kaming humatol kanino man. Huwag kaming mag-judge, Panginoon. Kasi kami rin ay kinahabagan din kami. Kami rin, O God, ay marami ding sablay. Lord, kayo lang ang walang makikitang sablay. Hindi kayo makikitaan ng anumang sablay. Kaya tulungan po ninyo kami magpakumbaba. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag kaming magmamataas na para bang mas mabait kami, na para bang mas mabuti kami, na para bang mas tama kami. Panginoon, patawarin niyo kami. Kung hindi lang sa iyong kahabagan, wala kami. Kung hindi lang sa iyong biyaya, wala pa rin kami, Panginoon. Kaya kayo lang ang aming pinaparangalan, Panginoon. At dahil sa iyong ginawa sa amin, tulungan niyo kami mag-aalay ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magkaroon po tayo ng personal commitment sa Diyos. Yung galing sa puso po ninyo habang tayo ay nasa closing prayer ngayon. Magsalita ka sa Panginoon na dahil sa kanyang kahabagan at sa kanyang biyaya, bagamat minsan mahirap magsalita, pero mas magandang nagsasalita tayo sa Panginoon. Sabihin natin, nasa loob natin, Lord, hindi na ako titingin sa leader. Ikaw ang titingnan ko para makapagpatuloy ako. Hindi na ako titingin sa pastor dahil may mga sablay lahat ito. May mga palpak lahat ito. May mga maling salita lahat ito. Titingin ako sa iyo, Panginoon, at magpapatuloy. Hindi ako titingin dahil ang CGM ay naka-aircon o kaya ay maganda yung kanilang program. Hindi yon ang titingnan ko, Panginoon. Ang titingnan ko, O God, yung ginawa mo sa akin at yung pwede kong gawin para sa iyong kapurihan. Yung commitment na pwede kong sabihin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako, O God. Tulungan mo kami na italaga yung aming mga buhay sa iyo. Nasasabihin namin, Lord, kayo po ang masunod. Mangusap kayo palagi sa amin.
Magsalita kayo palagi sa amin. Ipakita niyo sa amin ang dapat naming ginagawa, dapat naming pinapamuhay. At huwag mo kaming hayaang ma-distract o kaya ay malito o kaya ay mawala sa focus. Ang focus namin, ikaw na nagpasimula ng aming pananampalataya at magpapabanal ng pananampalatayang ito. Ikaw na perfect example of self-giving sa iyong mabuting puso, sa iyong humility, sa iyong obedience, Panginoon, na ginawa. At merong blessing. Merong blessing ang self-giving, Panginoon. Binigyan ka ng pangalan. Tinaas ka sa madaling salita. Inangat ka. Tinaas ka ng pinakamataas. Tulungan mo kami makakuha ng mensahe mula dito, Panginoon. At mabuhay kami na walang makakahadlang, makakasira, at makakawasak ng aming pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas natin ating kamay sa umagang ito. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Tanggapin po ninyo ang kagalingan sa karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po ninyo ang pinansyal na pagpapala. Espiritual na paglako, tanggapin po ninyo. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. Sharaba kataraba sandaraba. Sharanama santa. Glory God! We give you glory, Lord! We give you glory, O God! We give you glory, O God! We give you all glory, Lord! Hallelujah! 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 Sa Diyos po lahat ng papuri. God bless you po.